Magandang araw mga bata, ito si Teacher Ver, ang inyong guro na makakasama ninyo sa inyong paglalakbay sa mundo ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagbuo ng iba't ibang linya at guhit. Ang bawat larawan at disenyo ay binubuo sa pamamagitan ng pagdudurugtong-dugtong ng mga linya at guhit. Sa pamamagitan ng mga linya at guhit na ito, ang mga larawan o disenyo ay magkakaroon ng hugis at maging kapaki-pakinabang na produkto. Pagkatapos sa aralin na ito, ang bawat isa sa atin ay inaasahan na naipapakita ang tamang paraan sa pagbuo ng iba't ibang linya, nakakaguhit ng iba't ibang linya at guhit. Ngayon mga bata, pag-aralan natin ang larawan na ito. Ano ang masasabi ninyo sa bawat linya na makikita natin sa larawan? Ang mga larawan ay binubuo ng iba't ibang uri ng linya o guhit. Ito ang tinatawag nating alpabeto ng linya. Ano nga ba ang alpabeto ng linya? Ang alpabeto ng linya ay uri ng mga linya na ginagamit sa technical drawing. Ito ay nagbibigay detalye sa bawat parte ng guhit upang ito ay madaling maunawaan ng mga taong magbabasa nito. Katulad halimbawa sa larawang makikita natin dito. Makikita natin sa larawang ito na ang bahay ay binubuo ng iba't ibang uri ng linya. At ito ang mga linya na tinatawag nating alpabeto ng linya. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng alpabeto ng linya. Ang una ay ang tinatawag nating linyang panggilid o borderline. Ito ay makapal na guhit. Ito ay makikita natin sa gilid ng drawing paper, tulad halimbawa ng larawang ito. Ang pangalawa ay tinatawag nating linyang pangnakikita o visible line. Ito ay makapal din na linya. Ito ay ginagamit sa pagguhit ng mga bagay o proyekto, katulad halimbawa sa larawang ito. Ang pangatlo ay tinatawag nating linyang pangdi nakikita o invisible line. Ito ay manipis na linya na putol-putol na inilagay sa mga nakatagong linya sa isang bagay o produkto, katulad halimbawa sa larawang ito. Ang pang-apat ay ang tinatawag nating linyang pasudlong o extension line. Ito ay manipis at maiksing linya na makikita sa kanto ng isang parte kung saan ito'y nagsisilbing hangganan sa sukat na inilagay. Makikita natin ito sa halimbawang ito. Ang panglima ay ang tinatawag nating linyang panukat o dimension line. Ito ay manipis na linya na ipinakikita ang sukat sa haba, kapal at taas ng isang bagay, tulad halimbawa sa larawang ito. Pang-anim ay ang tinatawag nating linyang panggitna o center line. Ito ay isang mahaba at maiksi na linya. Ito ay inilagay sa mga pabilog na butas o nakausli na pabilog ang forma ng isang bagay,
katulad sa larawang ito. Pangpito ay ang tinatawag nating linyang pantukoy o reference line. Ito ay irregular na linya na ginagamit sa pagbibigay detalye sa ibang bahagi ng guhit, lalo na yung maliliit na panturo. Katulad din ito sa leader line. At makikita natin ang halimbawa sa larawang ito. Pangwalo ay ang tinatawag nating linyang panturo o leader line. Ito ay ginagamit sa pagbibigay detalye o sukat sa ibang parte ng isang guhit, katulad sa makikita natin sa larawang ito. Pangsyam ang tinatawag nating linyang pambahagi o section line. Ito ay linyang pahiga na inilalagay sa parte ng hiwa o naputol, katulad sa larawan na makikita natin dito. At ang pangsampo ay ang tinatawag nating linyang pamputol o break line. Ito ay isang uri ng linya na ginagamit na pamutol ng isang guhit, lalo na kung ito ay mahaba, katulad halimbawa sa larawang ating makikita dito. Hayan mga bata, naipakita ko na sa inyo ang iba't ibang uri ng alpabeto ng linya. Tandaan lang natin mga bata na ang alpabeto ng linya ay ginagamit sa pagbuo ng isang larawan, katulad ng ortografiko at summetrikong drawing. Ito ang mga uri ng drawing na nagpapakita ng bawat bahagi at kabuuan ng mga larawan. Hayan mga bata, natutunan na natin ang iba't ibang uri ng alpabeto ng linya. Kaya handa na tayo para gawin ang ating mga gawain. Muli, ito si Teacher Ver ang nagsasabing magiging magaan ang isang gawain kung alam natin ang mga paraan sa pagsasagawa ng mga ito. Kaya dapat palagi lang tayong happy lang. Huwag ding kalimutan mga bata ang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa video na ito upang ang kaalaman ay mapalaganap natin sa bawat isa sa atin. Huwag ding kalimutan ang i-click ang notification bell upang sa ganon ay palagi tayong updated sa mga video na aking i-upload sa mga sumusunod na araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpapalainawa tayo ng ating Panginoon.